So ngayon itatakal naman natin yung about sa mga stress. So sa ESAS na to. So may tatlo tayong klase ng stress pero i-discuss muna natin isa-isa. Unahin natin yung normal stress. Ano ba yung normal stress? So yung normal stress is a force perpendicular to the area of an object. So ang pinaka-formula kasi ng stress is stress mo is force over area. So nagkakatalo-talo lang yung mga stress sa direction ng force with respect sa area. So dito, yung normal stress, ang direction ng force with respect to the area is perpendicular. Meaning naka 90 degrees siya. So ano itsura niya? Halimbawa may object ka dito, may cylinder ka. Natin lagi sa gitna. May cylinder ka. Yan. Kung ang applied force mo is pababa, yan ang force mo. Ano yung area na perpendicular sa force na yan? So itong part na to, yung circle na yan, tama, perpendicular siya kasi ang force mo pababa, tapos yung area mo nakapahiga siya. So may 90 ka kasi yun lang naman yung ibig sabihin ng perpendicular eh. May 90 degrees ka. So yan. So sa normal stress, may dalawa tayong klase ng stress. May compressive tsaka tensile stress. So ang pinagkaiba lang yan is yung direction ng force. So yung direction ng force, either pababa siya or papunta siya or palayo. So halimbawa yun nga, may cylinder ka. Kung force mo is pababa, yan ay compressive force kasi parang niyuyupi niya yung object mo, tama. Kung ang tensile force naman is palayo siya, ang tendency niyan is in-stretch niya yung object, tama. Pero pareho sila na ang area is perpendicular dun sa lines of force. Pareho lang sila. So yan yung normal stress. So kuha tayo ng example. A load of 5 kN is to be raised with the help of a steel wire. Find the diameter of the steel wire if the maximum stress is not to exceed 100 meganewton per meter square. Dapat yan 100. Ang may stress ka raw na 100 meganewton per meter squared. If the maximum stress in the wire, yan may kulang, if the maximum stress in the wire is not to exceed 100 meganewton per meter squared. So meron daw wire, sabi natin yan, wire mo, bubuhatin daw niya yung 5 kilonewton. So kung nandito yung 5 kilonewton mo, sabihin natin cube siya, ang force niyan is pababa, tama. Kasi kapag binubuhat nung steel wire yung object, hinihila ng object naman yung steel wire pababa. So anong klaseng force yan? O anong klaseng stress yan? Yan ay tensile stress kasi palayo siya dun sa area, kung ito yung area mo. So ang formula ng stress natin, stress is, lagyan na lang natin ng N para ma-designate natin yung normal stress kasi pare-pareho nga lang ng formula lahat ng stress. So force over area. So ano yung force mo? So may force ka ron ng 5 kilonewton. So ang normal stress mo daw is 100 mega. So yung mega is times 10 raised to 6 newton per meter squared. So ang force mo is 5 kilonewton. So yung kilo, ang prefix niya is times 10 raised to 3
Newton. Over, ang hinahanap is area o diameter ng steel wire. So, ano bang area nito? Ano klaseng shape yan? So, ang area yan is circle, diba? Tsaka sinabi na rin na diameter, ibig sabihin, circle yan. So, ano ba yung area ng circle in terms ng diameter? So, ang area niya is pi over 4 d o yung diameter squared. So, ano yung diameter mo? Pwede na natin siya i-shift solve. So, 100 times 10 raised to 6 is equal to sa 5 times 10 raised to 3 over pi over 4 x squared. So, ang sagot is 7.978 times 10 raised to 3. 7.978 times 10 raised to 3, negative 3 meter. So, yung times 10 raised to negative 3 na yan, ibig sabihin lang yan, milli. So, ang diameter mo pala is 7.978 millimeter. So, tama siya dun sa taas. So, aralin nyo na lang din yan yung mga prefix na yan. Ano yung prefix niya kapag milli, micro, nano. So, madali lang naman yan. So, next one. What is most nearly the maximum allowable load on a 125mm square column if the factor of safety is 1.5 and the compressive yield stress is 20,670? So, may binigay dito na factor of safety. So, ano ba yung factor of safety na yan? So, factor of safety mo is maximum stress over yung applied stress mo o actual stress na binibigay mo. Applied stress. So, ano ba tong compressive yield stress? Maximum ba yan or applied stress? So, kapag sinabi mong yield o nag-yield na, kasi sa mga materials, meron tayong tinatawag na yielding. So, ang ibig sabihin lang nun, from elastic, magiging plastic na siya. So, ano ibig sabihin nun? So, isang example ng yielding is yung halimbawa, yung lapis. So, yung lapis, kapag binend mo yan, hindi masyadong malakas na pagka-bend, hindi siya mapuputol. So, ibig sabihin, nasa elastic na curve. So, kapag sinagad mo yan, pag binend mo ng sobra-sobra, mapuputol yan. Pag naputol na siya, ibig sabihin, nag-yield na siya. Lampas na siya dun sa elastic limit mo. Pumunta na siya sa plastic. Ibig sabihin, na-deform na siya. May permanent deformation na siya. So, yun ang ibig sabihin ng yield stress. Ibig sabihin, maximum stress din yan. So, kung may factor of safety tayo na 1.5, may maximum stress tayo na 20,670, ano yung applied stress natin? O, ganyan lang. Stress applied. So, ano yung stress applied mo? Stress applied. So, 1.5 equal siya sa 2760 over x. So, 13,840. 13,840 kilopascals. So, ano ba hinanap? What is most nearly the maximum allowable load on a 125mm square column? So, may square column ka raw. Sabi natin ito. Square. Which is 125 yung mga sides niya. 125 yan. 125 din to. Kasi square siya, ibig sabihin pareho sila.
what is most nearly the maximum allowable load. So, since compressive yield stress yan, ibig sabihin, pababa siya. O iipitin niya yung square column. So, ibig sabihin, kapag lumampas na siya sa maximum allowable load, mayuyupi na yung square column ng permanent. Parang imagine niyo yung lata, di ba? Yung lata, kapag pinatungan mo yan, hindi siya agad mayuyupi. Pero kapag pinuresta mo siya, o yun na yung nag-yield stress ka na, compressive yield stress, yuyupi na siya, tapos di mo na siya may babalik sa dati niyang anyo o sa dati niyang yun nga, sa dati niyang itsura. So ito yung hinahanap, yung force na yan. So ano yung formula ng stress natin? Ang stress natin is force over area. So meron na tayong applied stress na 13,840. So yung kilo times 10 raised to 3 Pascal is equals to sa nanap yung force. Yung force over ang area mo is 125 millimeter o times 10 raised to 3. 125 is 10 raised to negative 3 squared. So ilan yung force na yan? 13,840 times 10 raised to 3 is equal to sa ang force mo hinahanap over 125 times 10 raised to negative 3 squared. So 216,250. So ang force mo is 216,250. So naka Newton yan. So kung gagawin natin siyang kilonewton, magiging divide 1000 mo siya, 216.250 kilonewton, or approximately equal na rin siya sa 220 to supposed to be 220 kilonewton. Hindi ko napansin na hindi ko pala nalagay yung 2. So ito ay 220 kilonewton. 220 yan kilonewton. Kahit tingnan nyo sa net yan. So bakit yung area niya 125 times 10 raised to negative 3 squared, hindi katulad nung kanina? So yung kanina kasi circle siya, ito square siya, di ba? So kung yan yung ibubuin natin siya na cube, yan itsura niya, di ba? So ito yung area niya, square. So tama kasi perpendicular siya, di ba? So next one naman is shear stress. So kung kanina yung normal stress is perpendicular, yung shear stress naman is parallel to the area of an object. Force parallel to the area of an object. So ano itsura niyan? Halimbawa may circle ka, o sabihin natin cake yan. Tama. So kapag may applied force ka, ano yung parallel to the area? Halimbawa hiwain mo yung cake, di ba? Hiwain mo siyang ganyan. Hiwain mo yung cake. So ano yung force na parallel sa area? So kung yung kanina pa rin yung bilog, itong sa top niya, yan ay shear stress. Yan ay normal stress, di ba? Kasi perpendicular siya. So kung parallel siya, ibig sabihin pareho sila ng line, o pareho sila, isang direction lang sila, hindi siya perpendicular. So kung parallel, ibig sabihin kapag naghiwa ka kasi ng cake, di ba, hatiin mo siya sa gitna, tapos may lagyan natin hinatiin na natin siya sa gitna, ganyan na yung tsura niya, di ba? Yan na yung cake mo. So ang parallel na area sa force is ito.
Tama. Yan yung parallel na area. So, example, two strips of metal are pinned together with a rod 10 mm in diameter. The ultimate shear stress for the rod is 60 megapascals. Determine the maximum force required to break the rod. So may dalawa raw na strips ng metal na pinag-pin together with the rod. So kung meron tayong strip ng metal, halimbawa yan yung metal natin. So dalawa. So nandito yung isa pa. Yan. Pinagsama raw sila together ng rod na 10 mm diameter. Sabihin natin ito yung rod. So yan, di ba? So nasa loob yan, nasa loob siya. Parang pinako mo ba? Pinako mo siya. The ultimate shear stress for the rod is 60 megapascals. Determine the maximum force required to break the rod. So ibig sabihin, kapag tinignan natin siya sa side view, ganyan siya itsura niya, di ba? Ito yung rod. So ano daw yung maximum force na kailangan para maputol to? So puputulin to. So shear stress yan, ibig sabihin dito yung force niya. Kumbaga hahatakin ba yung dalawang plate para maputol yung rod. So yung diameter daw ng rod is 10 mm. 10 mm yung diameter niya. Tapos yung ultimate shear stress daw is 60 megapascal. So S na lang lagyan natin kasi kanina ba so normal force is N. Pero ngayon S naman kasi for shear stress. So 60 megapascal. Determine the maximum force required to break the rod. So anong formula ng stress? Shear stress is force over area. So meron tayong shear stress, meron tayong diameter para makuha natin tong area. Ang hinahanap is force. So ano yung area na kukunin natin? So ano ba yung parallel dyan sa force? So kung ito, di ba, nakapaano siya, kumbaga nasa x axis siya. Kasi left to right siya, di ba? Ito nakapa horizontal din. Kumbaga ito kasi yung force mo naka horizontal. So yung area na kukunin mo is yung naka horizontal din. So dito siya sa gitna kasi horizontal siya, di ba? So dito kasi siya mapuputol, hindi naman dito sa taas. Parang common sense lang, di ba? Kapag hinila mo tong dalawang metal na yan, ang mapuputol o yung makakaranas ng stress is itong gitna. So kapag tinignan natin siya sa top view, ano ba yung tsura niya? Ganito, di ba? Kaya natin yung kabila para makakita. So sabihin natin ito yung rod. So ito yung pag ganyan, ito yung pag ganito. Tama. So ano yung area nito? Nasa gitna. Eh di ba circle yan kasi nga rod. Tas nagbigay ng diameter. Ibig sabihin circle siya. Ibig sabihin yung area na to na parallel sa force is circle. So ano ba yung formula ng circle? Di ba yung ano naman yun? Pi r squared. So makukuha na natin yung force. Area ng circle is pi o pi over 4 na lang kasi para in terms ng diameter. Pi over 4 d squared. So ang force mo pala is 60 times 10 raised to 6 kasi megapascal. Force over anong area mo? Pi over 4
diameter mo is 10 times 10 is negative 3 meter. So ano yung force mo? Force mo is 60 times 10 raised to 6 is equal to sa force. Ang area mo is pi over 4 x squared. Oops, hindi yung diameter. Ano pala tayong diameter? 10 times 10 raised to negative 3. So 4,712.38. 4,712.38. So naka Newton yan. So kapag kinonvert natin siya sa kilonewton, divide lang natin siya ng 1,000. So ilan yun? Divide 1,000. 4.7123. 4.71238 kilo Newton. So tama. So yun yung pinagkaiba ng shear stress sa normal stress. So kuha pa tayo ng isa pang example para maintindihan talaga natin. A 3 mm thick aluminum sheet is cut with a 40 cm diameter round punch. If the punch exerts a force of 6 kN, what is the shear stress in the sheet? So meron daw tayong aluminum sheet. So aluminum sheet siya na 3 mm ang thick. Sabihin natin yan yung thickness niya. Ang thickness niya raw is 3 mm. Is cut with a 4 cm diameter round punch. So bubutasin daw siya ng bilog. Parang 'di ba yung may puncher tayong ginagamit yung para malalagay natin yung mga fastener sa mga folder. So parang ganun yung concept niya. Bubutasin niya tong aluminum sheet. So may 4 cm daw na diameter yung butas. So ito is 4 cm. Yan. If the punch exerts a force of 6 kN, so kapag binutas natin yan, di ba pababa yung force niya. So ano daw yung shear stress sa sheet? So ang hinahanap is shear stress. So meron tayong force na 6 kN or equal din siya sa 6 times 10 raised to 3 newtons. So ano yung area natin? Ano ba yung area na parallel sa force? So ang area na parallel sa force, hindi ito. Hindi itong mismong bilog kasi perpendicular yan siya, di ba? So tanggalin ano natin siya, ikalahatiin natin siya o tanggalin na natin yung bilog sa gitna. So ang magiging itsura niya ganito. So ito yung aluminum sheet mo. Yan. Tapos yung butas niya and butas niya sa gitna, di ba? Ano yung parallel na area? Eh di itong mismong bilog na. Itong pataas na yan na area na yan. So ano yung area na yan? So kapag kinuha natin yung butas na yan, magiging ganito kasi siya, di ba? Ito yung butas. Para siyang cylinder. Yan. Ito yung butas. So ano yung area niyan? Ano yung area nitong nasa loob na yan?
Tapos kapag inikot mo yan, ito rin yung kabilang side. So ano yung area niyan? So imagine niyo, hatiin niyo yan sa gitna. Yung cylinder na yan, nabutas yung gitna. So magiging rectangle lang siya, di ba? So ano tong length na to, tsaka ano tong height na yan? Yung height na yan, yun na yung 3 mm. Tama? Kasi ito na yan, no? Kung gano'ng kakapal yung aluminum, gano'n din kakapal yung butas niya. So ano naman tong length na to? So ang length na yan, ito yan eh. Ano ba yan? Circle, di ba? O yan ay circumference ng circle. So ano ba yung circumference ng circle? So ang circumference ng circle is 2 pi r. So ano yung r mo? Yung r mo is i-divide mo lang sa tutong diameter, yun na yung radius mo. So 2 cm. Ibig sabihin, itong length na yan pala ay 2 pi times 2 times 10 is negative 2 meter. O lagyan mo natin 2 cm. So yung area niya is, since rectangle yan, area mo is length times width, diba? So 3 times 10 is negative 3 meter times 2 pi, yung centimeter, ang centi is times 10 is negative 2 meter. So ano yung area niyan? Yan ang area niya, diba? So ang shear stress natin is force mo na 6 kN o 6 times 10 raised to 3 Newton over yung area mo na 3 times 10 raised to negative 3 times 2 pi times 10 raised to negative 2. Yan. Ano nga yan? So 6 times 10 raised to 3 over 3 times 10 raised to negative 3 times 2 pi, nawala yung 2 times 2 times 10 raised to negative 2 pi r. So 15 9 15 494. So yan ay naka pascals. So kung i-convert natin siya sa megapascals is pindutin lang natin tong eng. Ito yung may arrow pa kaliwa. O yan na yung mega, kasi ang mega diba is times 10 raised to 6. So 15.915 times 10 raised to 6 o mega pascal. So tama na siya. So ano yun, kapag shear stress, kukunin mo yung area na parallel sa force. So next one is yung bearing stress. So ano ba yung bearing stress? Bearing stress is the contact pressure between separate bodies caused by internal compressive force. So para din siyang normal stress na perpendicular yung force sa area, pero ang kinaibahan lang nitong bearing stress is contact pressure siya between two separate bodies. Ibig sabihin, yung kukunan mo ng area is yung area na kung saan nag-contact yung dalawang separate na bodies. Yung pinaka-common ng mga problems dyan is yung mga nasa rivet. Yung meron ka raw mga plates, so ito, imagine nila lang natin na ito, nakabaon yan sa itong ano is lupa or kung anumang material. Tapos meron kang steel plate. So
Tapos, pinako mo siya. Pinako mo, di bali, ganyan siya, di ba? Pag pinako mo. Ito yung pako. Di ba? Yan yung pako. So, ano yung stress dyan? O ano yung bearing stress? Imagine niyo na itong steel plate, hihilain nyo siya pa ganito, di ba? Hihilain nyo siya pa ganyan. Anong mangyayari? Itong part na to ng steel plate, magko-contact siya dito sa area nitong pako na to. Ito. Bali, magkakaroon ng bearing stress dyan. So, tingnan natin siya sa 2 dimension, sa 3D. So, kunyari, ito yung steel plate. Tapos, nandito yung pako. Yung diameter ng pako. Yan. Ito, hilain natin siya pag ganito, diba? Hilain natin siya pag ganyan. So, magko-contact itong area nito, ito, tsaka area nito yung nasa likod ng pako. Tama. So, yan siya sabing contact pressure between two separate bodies. Bali, ako kunin mong area is ito, yung blue. Pero, hindi ko alam bakit ganun ang ginagawa nila. Ang kinukuha nilang area, nagpro-project sila ng rectangle. Rectangle lang kinukuha nilang area dito. Na supposed to be naman dapat itong area nitong circle na yan. Pero ito kinukuha nila yung rectangle lang. Ito. Kaya ang nagiging formula nila is bearing stress is force sa area pa rin siya. Pero ang area mo ng bearing is diameter times thickness. Yung thickness is ito. Tapos ang diameter mo ito, 'di ba? Kasi circle 'yan eh. Ito, 'di ba? Circle siya, tapos hinati mo siya. Ito kinukuha niya, yung nasa gitna yung diameter. Pero kung susundin natin tong contact pressure between two separate bodies, dapat ito. Itong bali, 'di ba, ang circumference ng circle is 2 pi r. Di kung kinalahati natin yan, dapat pi r siya. So, dapat ang magiging area ng bearing natin is pi r t. Pero since yun nga, rectangle lang kinukuha nila, ang naging area niya is length times width. Yung length mo is yung diameter, yung width mo is itong thickness. So, hindi ko alam kung bakit rectangle yung projection nila. So, example tayo. What is the bearing stress is if a 15 kN force is applied to plates 9 mm thick secured by a bolt 8 mm in diameter. So, ito nga, sabi ko nga, yung pinaka-common na mga problem ng bearing stress is yung mga pinapako nila. So, what is the if applied to, okay, what is the bearing stress if applied to plates 9 mm thick secured by a bolt? So, sabihin natin na ano siya, nasa solid ground siya ulit. Yan, yung plate down na yan, secured by a bolt 9 mm in diameter. So, may bolt ka raw. Nangyari yan yung bolt mo. Bolt mo, 8 mm in diameter. 8 mm in diameter. Tapos, yung thickness mo is 9 mm. So, sabi natin yung
15 kilonewton force, hinihila niya pa ganun. Ito yung 15 kilonewton force mo. 15 kilonewton force. So ano yung area, ano yung bearing stress mo? Bearing stress mo is force over area ng bearing, di ba? Eh sabi ko nga, pag ganito, ang kinukuha nila is dt. Force is equals to, so ang kinukuha nila is force over dt. So yung diameter mo is 8 mm. Force mo muna is 15 times 10 raised to 3 over 8 mm, negative 3 times 9 times 10 raised to negative 3. So ilan yan? 15 times 10 raised to negative 3 over 8 times 10 raised to negative 3 times 9 times 10 raised to negative 3. So 208. Bakit naka-negative 3 itong taas? Raised to 3 lang. 208, 33333. So para makuha natin yung mega is pindutin lang natin tong eng. So 208. So ang bearing stress mo pala is 208.33 mega pascal. Tama lang siya. So paano kung gusto natin nakakilo? Kilo pascal. Click pa natin tong eng ng isa pa. Tapos kung gusto natin balik, shift eng. Shift eng. Paano kung gigapascals, di times 10 raised to 9. So next one is 3 20mm diameter rivets are used to lock joint two steel plates together. Each plate is 25mm thick and the plates carry a tensile load of 50 kN. Balik muna tayo sa ano. What's the bearing stress? So ano yung ano nito? Yung sharing stress nito kung sakali. Kasi baka mamaya ang gamitin yung area is yung pang sharing stress. Yung sharing stress niya ito kasi ito yung force na parallel sa yung area na parallel sa force. Tama? Kasi pareho silang horizontal. Itong area na to, yung contact pressure natin na bearing stress, yan ay normal stress kasi perpendicular siya, di ba? So nakataas yung area mo tapos yung force mo nakahiga. Itong sharing stress mo is pareho silang nakahiga. So anong magiging sagot kung ang nagamit nating formula is yung pang sharing stress? Sharing stress equals to 15 times 10 raised to 3. Ano yung pag sharing stress? Itong area na to, diba? Ano yan? Bolt yan. Di assume natin na circle yan. Tsaka nagbigay rin ng diameter. So, pi over 4. Ano yung diameter ng bolt? 8 mm. 10 raised to negative 3 squared. Pi over 4 d squared. So, ilan yan? 15 times 10 raised to 3. 10 raised to 3 over pi over 4. 8 times 10 raised to negative 3 squared. So, 298 megapascals. 298 megapascals. Kung sharing stress ang nagamit mo, tapos meron din ganyan sa multiple choice sa ibang letter, patay ka. So, kailangan alam mo yung area. Ano yung area na kukunin mo. So, dito nga tayo sa number 5. 3 20mm diameter rivets are used to lock joint two steel plates together. Each plate is 25mm thick and the plates carry a tensile load of 50 kN. Determine the bearing stress in each plate. Assume the axial load is distributed equally on the rivets. So may steel plates ka raw na dalawa. So ito yung unang steel plates. Steel plate. Tapos nandito yung pangalawa. Naka-top view to, naka-top view.
So, tapos may tatlo raw rivets. So, sabi natin nandito. Tapos nandito. Tapos nandito. Tatlong rivet. So, itong isa pang steel plate nag-overlap yan, ha. So, aabot dito sa kabila yung, sabi natin ito yung kabila. Nag-overlap siya. Kasi pinag-lap joint daw sila. Yan. So, ano daw yung bearing stress in each plate? Assume the axial load is distributed equally on the rivets. So, ano nung yung bearing stress? So, kung tingnan natin yun yung naka 3D siya, ang itsura niya ganito. O sabi natin na dito yung tensile load na 50 kilonewton. So, pag tensile, sabi ko nga, diba, ano yun siya, palabas. Kapag compressive load naman, papunta siya. Kailangan tatandaan nyo lagi. So, kunin natin siya sa 3D niya. Ito yung unang rivet. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Yan. Tapos yung force mo is pag ganito. Ibig sabihin nihilaan niya. Ang magko-contact is ito. Ito. So rectangle ko kunin natin, ha, kasi ganun nung ginagamit nila, eh. So yan. So, ang mangyayari, since yung axial load is distributed equally on the rivets, ibig sabihin, pare-pareho sila ng force. So, ang mangyayari is, tatlong area yung makakaranas ng bearing stress. So, ang magiging bearing stress mo is force over, sabi ko nga, tatlong area, 3 times AB. So, ano yung force mo? Force mo is 50 kilonewton. O, lagyan na natin agad yung prefix times 10 percent 3 over 3 times area mo dt, di ba? Diameter times thickness. So, ang diameter mo daw is 20 mm times 10 raised to negative 3. Ang thickness mo is 25 times 10 negative 3. So, ilan yung bearing stress mo? So, ang force mo, 50 times 10 raised to 3 over 3 times 20 mm times 25 times 10 raised to negative 3. So, 33.33 megapascals. 33.33 megapascals. So, tama yung sagot. So, kailangan malaman nyo rin, kung ilang area yung makakaranas ng stress. Kasi pag sinabi nyo, pag sinunod nyo yung pag sinunod nyo yung force over area lang, tapos hindi mo tinimes ng 3, ang lalabas 100 megapascals. E paano kung meron yan sa choices, di patay ka. So, kailangan tingnan nyo kung ilan yung area, tapos kung anong klaseng area yung involved sa stress na yun. So, ito yung kumbaga, mga basic lang to ng mga problem, kasi hindi naman natin kailangan aralin yung mga complicated, kasi hindi naman tayo civil engineer. So, ito is yung mga madalas lang na lumalabas sa mga board exam. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. So, yun, tandaan nyo, kapag kukuha tayo ng mga stress, kailangan alam natin yung area na involved, tapos kung ilang area, tapos kung anong direction. So, kapag normal, perpendicular yung area sa force na applied. Kapag sharing is parallel yung force tsaka area. Kapag
bearing stress naman, perpendicular din siya pero involved siya ng dalawang separate bodies. O hindi naman exclusive sa dalawang bodies lang. So ito nga, tingnan natin. Isa number 5, di naman dalawa lang yan. Tatlo yan sila. Bali, 6 na bodies yan. Yung tatlong rivet, tsaka yung tatlong uka. So kung i-ano na lang natin na isang buong body to, di 4. Isang buong body yung plates. Bali, 4 lang siya. Tatlong rivet, tapos yung isang plate. So, yun.